I no longer want to fight with my colleagues in Congress. Kaya hindi rin ako nakakasagot sa inyo dahil may inaayos po tayong gusot. And alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan, magkakagulo, masyado mainit. So, ang talo dyan ng taong bayan, na dapat dito na tayo sa ganitong klaseng proseso. Hindi po yung sa gusto ng People's Initiative na yan, na EDSA Puera, na gusto nilang ikapon ang Senado at magkakaroon po ng mga posibleng amendments na hindi po natin makokontrol bilang Senado. After that, he asked me to meet with the Speaker. We met with the Speaker. I met with him on Tuesday evening, after which we had the lively and vigorous debate on the issue. Sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. I no longer want to fight with my colleagues in Congress. 1 week po ako hindi nakakatulog. Kaya hindi rin ako nakakasagot sa inyo dahil may inaayos po tayong gusot. And we were able to get consensus from everyone, including the President. I think those questions about the Speaker should be asked to the Speaker. Balisa si Senate President Juan Miguel Zubiri sa usapin sa People's Initiative na nagsusulong ng Tsa-Tsa. Ayon sa pinuno ng mga senador, kontra rito ang halos lahat ng mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kakapunin kasi nito ang kapangyarihan ng Senado. Ang isyu ay personal na niyang ipinarating kay Pangulong Bongbong Marcos 1 linggong nakalilipas. Sinabi ni Zubiri na hindi alam ng Pangulo na mababawasan ang kapangyarihan ng Senado sa muusad na People's Initiative. Dahil dito ay nagkaroon ng pagpupulong kung saan magkakasama sina Zubiri, Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez araw ng Martes, January 9. After that, he asked me to meet with the Speaker. We met with the Speaker. I met with him on Tuesday evening, after which we had the lively and vigorous debate on the issue. 1 linggo ang makalipas ay nasa Senado si Zubiri para isumite ang isang resolusyon na nagsusulong ng charter change. Sa resolution of both houses number 6 na isinumite ni Zubiri araw ng Lunes ay layunin nito na amyendahan ang ilang economic provisions sa konstitusyon. Kabilang dito ang public services, education at advertising. Ang nasabing resolution of both houses ang bunga ng pagpupulong na magkakasama si Zubiri, House Speaker Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos sa Huwebes ng nakaraang linggo, January 11. Kasama sa naging pagpupulong sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Maganda po ang direksyon ng Pangulo. And ang sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Kasabay ng pagsumite ng nasabing resolusyon ay ibinunyag ni Zubiri na isang special subcommittee ang bubuuin sa ilalim ng Senate Committee on Constitutional Amendments na siyang tatalakay sa mga reforma sa economic provisions. Ito naman ay pangungunahan ni Senador Sani Angara. Sa kasalukuyan, ang nasabing dokumento ay permado na ni Senator Sani Angara at Loren Legarda. Pero ang pagsusulong ng Tsa-Tsa para sa economic provisions ay suportado ng mayorya sa Senado at maging ng Pangulo ng Bansa ayon kay Zubiri. Happy po silang lahat na ang sinabi ng Pangulo na dapat dito na tayo sa ganitong klaseng proseso. Hindi po yung sa gusto ng People's Initiative na yan, na EDSA Puera, na gusto nilang ikapon ang Senado at magkakaroon po ng mga posibleng amendments na hindi po natin makokontrol bilang Senado.
Sa gitna ng hakbang ng Senado na magkaroon ng tsa-tsa sa economic provisions, ay umaasa si Zubiri na susunod dito ang panig ni House Speaker Martin Romualdez upang maiwasan ang pagkakaroon ng constitutional crisis. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko, atat na umatake. At sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return. Kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin may papasa yung mga batas natin? Kung ayaw mo makipag-usap sa congressman, how do we do the BICAMs, the bicameral conferences? How do we do our LEDAC? Magkakagulo, masyado mainit. So, ang talo dyan ng taong bayan.